Magnanakaw. Pinalaya si Liwayway sa gitna ng malakas na ulan. Hawak ang natitirang dangal at ang anak niyang umiiyak. Habang si Dalisay ay humahalakhak sa loob ng mansyon, ninakaw niya hindi lang ang gamit, kundi ang tiwala ng lalaking minamahal ni Liwayway. Ang masakit na katotohanan ay isinampal sa kanya ni Dr. Amihan. Ang lalaking akala niya ay kanyang tagapagtanggol. Magsisimula na ba ang kanyang wakas? O ito ang simula ng isang masakit na pagbangon? Bakit nananatiling tahimik ang langit sa gitna ng kawalan ng katarungan? Ibinigay ko ang tiwala ko sa iyo, Liwayway. Pero basura lang pala ang tingin mo sa kabutihan ng pamilyang ito. Ang bawat salitang binitawan ni Dr. Amihan ay tila isang kumpas ng kidlat na nagpahiwa sa katahimikan ng gabing iyon. Malamig ang kaniyang boses, walang bahid ng pag-aalinlangan at punong-puno ng pagkasuklam. Sa likuran niya, nakatayo si Dalisay na may bakas ng mapait na tagumpay sa kanyang mga mata. Habang hawak-hawak ang isang gintong relos, ang huling alaala ng yumaong asawa ng doktor. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Liwayway ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng sinigang. Maingat niya itong inihanda. Pinili ang pinakasariwang mga sangkap at tiniyak na ang asim nito ay sapat lamang para pawiin ang pagod ng doktor mula sa ospital. Ang bango ng sampalok at luya ay humahalimuyak pa sa hangin. Isang amoy na sumasagisag sa kaniyang katapatan at pag-aalaga sa loob ng maraming buwan. Ngunit sa isang iglap, ang init ng mangkok ay naging tila bagang dumidikit sa kaniyang balat. Isang hapdi na hindi maikukumpara sa kirot na nararamdaman ng kaniyang puso. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Liwayway sa mangkok. Ang porselana ay bumagsak sa sahig at nagkabasag-basag. Anupat ang mainit na sabaw ay humalo sa alikabok, katulad ng kaniyang mga pangarap na biglang nayurakan. Hindi siya nakapagsalita. Ang kaniyang lalamunan ay tila tinumbahan ng malaking bato. Tuyot at walang boses na lumalabas. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kaniyang mga daliri at ang panginginig na nagsimula sa kaniyang mga tuhod hanggang sa gulantangin ang kaniyang buong pagkatao. Sir, hindi ko po magagawa iyan. Alam niyo po kung gaano ko kagalang ang alaala ni Ma'am Isabel. Sa wakas ay naibulong niya. Bagaman ang kaniyang tinig ay halos malunod sa hagulgol ng ulan sa labas ng mansyon. Huwag ka nang magmalinis, Liwayway, singhal ni Dalisay habang dinuduro siya ng daliring puno ng puot. Nakita ko mismo kung paano mo ito isiniksik sa ilalim ng iyong unan. Akala mo ba ay habang buhay kang makakapagtago sa likod ng iyong maamong mukha? Magnanakaw ka. Isang hamak na katulong na walang utang na loob. Tumingin si Liwayway kay Dr. Amihan, naghahanap ng kahit katiting na anino ng paniniwala. Ngunit ang lalaking dati ay tinitingnan siya. Nang may paghanga ay tumalikod na. Ang kaniyang mga balikat ay matigas, tila isang pader na hindi na muling mabubuwag. Bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ay tila naging bilang sa bawat sakripisyong ginawa ni Liwayway. Ang mga gabing puyat sa pag-aalaga sa may sakit na doktor, ang pagtitiis sa mga pasaring ni Dalisay, at ang paglunok ng sariling pagod para lamang maging maayos ang tahanang ito. Ilabas mo na ang mga gamit mo. Ayaw ko nang makita ang mukha mo rito kahit isang segundo pa. Ang huling hatol ni Amihan bago ito tuluyang lumakad palayo. Iniwan si Liwayway sa gitna ng pagkawasak. Nanigas si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Ang mundong binuo niya para sa kanyang anak na si Luningning ay biglang gumuho. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Mas masakit pa sa anumang sampal o mura. Kung ang katotohanan ay walang boses, paano maririnig ng langit ang pagsusumamo ng isang pusong pilit na pinatatahimik ng kawalan ng katarungan? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Liwayway ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Sa labas ng malaking tarangkahan ng mansyon, itinapon ni Dalisay ang isang itim na plastic bag na naglalaman ng kanilang manipis na kumot at iilang pirasong damit.
Ang tunog ng pagbagsak ng bag sa basang semento ay hindi kasing lakas ng kulog. Ngunit para kay Liwayway, iyon ang pinakamasakit na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Ang tunog ng kanyang dangal na itinapon sa putikan. "Nay, bakit po tayo nasa labas? Malamig po, Nay." Ang maliit at nanginginig na boses ni Luningning ang humiwa sa kaisipan ni Liwayway. Ang bata, na 6 na taong gulang pa lamang, ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kaniyang basang-basang damit. Ang kaniyang malalaking mata ay puno ng takot at pagkalito, habang ang kaniyang maliliit na paa na nakasuot lamang ng tsinelas ay unti-unti nang namumuti dahil sa lamig ng tubig na umaagos sa kalsada. Walang maisagot si Liwayway. Niyakap niya ng mahigpit ang anak, pilit na ibinibigay ang natitirang init ng kaniyang katawan upang kahit paano ay maibsan ang panginginig nito. Sa bawat hakbang nila palayo sa mansyon, naramdaman ni Liwayway ang mapanuring mga mata ng kanilang mga kapitbahay sa maliit na eskinita. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat, mas mabilis pa sa agos ng baha. Yan pala ang paboritong katulong ni Dr. Amihan, bulong ng isang babaeng nakasilip sa kanilang bintana. Sapat na para marinig ni Liwayway. Akala mo kung sinong santita? Magnanakaw din pala. Kawawa naman ang bata. May inang ganyan. Yumuko si Liwayway, hinayaan ang kanyang buhok na tumakip sa kanyang mukha upang hindi makita ang kanyang mga luha na humahalo sa ulan. Ang bawat salita ng mga tao ay tila latigo na humahampas sa kanyang likuran. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagsigawan sa lahat na siya ay inosente, na ang lahat ng yon ay pakana lamang ng masamang balak ni Dalisay. Ngunit alam niyang sa mundong ito, ang tinig ng isang dukhang tulad niya ay laging nilulunod ng kapangyarihan ng mga mayayaman at ang paninira ng mga mapanghusga. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makakita ng isang saradong tindahan na may kaunting silong. Doon, sa ibabaw ng malamig na semento, pinaupo ni Liwayway si Luningning. Kinuha niya ang tuyong damit mula sa plastic bag at pinunasan ang mukha ng anak. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding puot at pighati na nag-aalab sa kaniyang dibdib. "Nay, nagugutom po ako," mahinang sabi ni Luningning, habang hawak ang kaniyang maliit na tiyan. Hinalughog ni Liwayway ang kaniyang bulsa. Wala siyang nahanap kundi ilang barya na hindi man lang sapat para bumili ng isang tinapay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liwayway ang kaniyang sukdulang kabiguan bilang isang ina. Ang kaniyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Anupat ang kaniyang paghinga ay nagiging mabigat at masakit. Paano siya hahantong sa ganito? Paano naging ganito kalupit ang tadhana sa isang taong wala namang ibang hinahangad kundi ang mabuhay ng marangal? Habang nakaupo sila sa dilim, pinagmamasdan ni Liwayway ang mga sasakyang dumadaan. Ang bawat isa ay may dalang liwanag na panandaliang tumatama sa kanilang kinaroroonan bago sila muling iwanan sa kadiliman. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubungan ng tindahan ay tila isang malungkot na awitin na nagpapaalala sa kanya ng kaniyang kawalan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at ang walang humpay na pagbuhos ng langit, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang bumagal hanggang sa huminto ito sa tapat mismo ng kanilang kinauupuan. Ang matinding liwanag mula sa headlight nito ay tumama sa mukha ni Liwayway. Anupat na papikit siya at napayakap ng lalong mahigpit kay Luningning. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila isang babala o marahil ay isang pangako ng panibagong pagsubok. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng makintab na sapatos ang tumapak sa basang kalsada. Isang anino ang lumitaw sa gitna ng liwanag, tumatakip sa ulan na tumatama kay Liwayway. Sa kabila ng kaniyang takot, tumingala si Liwayway at ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita kung sino ang nakatayo sa kaniyang harapan.
Ano ang pakay ng taong ito sa kanya sa ganitong oras ng gabi? Ito ba ang magiging kaligtasan niya o ang huling hantungan ng kanyang natitirang pag-asa? Ang liwanag mula sa sasakyan ay tila isang mapanghusgang mata na tumitig sa sugatang kaluluwa ni Liwayway. Nang dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana, tumambad ang mukha ni Dr. Amihan. Hindi ito ang mukha ng isang tagapaglitas. Ang kaniyang mga mata ay tila mga tipak ng yelo, matigas at walang emosyon. Ang kaniyang panga ay nakakuyom, isang tanda ng matinding pagpipigil sa sarili. Sumakay kayo. Maikli at madiing utos ni Amihan. Ang kaniyang boses ay mas malamig pa sa hanging dala ng ambon. Hindi kumilos si Liwayway. Niyakap niya ng lalong mahigpit si Luningning, na ngayon ay nanginginig, na hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa presensya ng lalaking nagtaboy sa kanila. Bakit po? Para saan pa, sir? Pinahiya niyo na po kami. Itinapon niyo na po kami na parang basura. Ang basag na tinig ni Liwayway ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng paligid. Isang mapait ng ngisi ang gumuhit sa mga labi ng doktor. Huwag mong isipin na ginagawa ko ito dahil sa awa, Liwayway. Nakita ko ang listahan ng mga nawawalang alahas ni Isabel. Ang relos na nakuha sa'yo ay barya lang kumpara sa halaga ng lahat ng ninakaw mo sa bahay na ito. Hindi ka tatakas ng ganoon kadali. Ang bawat salita ni Amihan ay tila isang lason na dahan-dahang pumatay sa natitirang paggalang ni Liwayway sa kanya. Wala akong ninakaw na iba pa, sir. Maawa naman po kayo sa amin. Kung totoo ang sinasabi mo, patunayan mo. Babalik ka sa mansyon. Magtatrabaho ka ng walang sweldo hanggang sa mabayaran mo ang bawat sentimo ng mga nawawalang gamit. Iyon ang magiging kabayaran mo para hindi ko kayo tuluyang ipakulong. Anang doktor, habang ang kaniyang titig ay bumaba sa natatakot na mukha ni Luningning. Gusto mo bang lumaki ang anak mo na bumibisita sa'yo sa loob ng rehas? Doon nawalan ng lakas si Liwayway. Ang pag-ibig niya para sa anak ang naging kadena na muling nagtali sa kanya sa impyernong kakatakas lamang niya. Tumayo siya, buhat-buhat ang anak, at pumasok sa loob ng sasakyan. Ang marangyang amoy ng leather at aircon sa loob ay tila isang panaginip na mabilis na naging bangungot. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ng isang mukhang tila nakakita ng multo. Si Dalisay ay nakatayo sa pintuan, ang kanyang mga kamay ay nakapamewang, at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit na pilit niyang itinago. Sir, bakit niyo ibinalik ang babaeng ito? Baka lalo lang tayong mawalan ng mga gamit. Ang boses ni Dalisay ay matining, puno ng pag-aalala na halatang huwad. Dito siya mananatili, Dalisay. Bantayan mo ang bawat galaw niya. Siya ang gagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho rito. Ituring mo siyang isang bilanggo na nagbabayad ng utang. Tugon ni Amihan bago ito tuluyang pumasok sa kanyang silid nang hindi man lang lumingon. Naiwan si Liwayway sa kusina, kasama ang nakangising si Dalisay. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila mas nakakatakot kaysa sa bagyo sa labas. Lumapit si Dalisay kay Liwayway. Ang kaniyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Sapat na para maamoy ni Liwayway ang mapait na kape sa hininga nito. Akala mo ba ay nanalo ka dahil nakabalik ka? Bulong ni Dalisay habang ang kaniyang kuko ay madiing bumaon sa braso ni Liwayway. Gagawin kong impyerno ang bawat araw mo rito. Sisiguraduhin kong ikaw mismo ang magmamakaawa na palayasin ka na. Lumipas ang hating gabi. Habang pinatutulog ni Liwayway si Luningning sa isang maliit at madilim na sulok ng kusina, isang mahinang tunog ng pagpihitad ng telepono ang kumuha sa kanyang atensyon. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto patungo sa labas ng labahan. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya si Dalisay na may kausap sa telepono. Ang boses nito ay pabulong ngunit puno ng kaba at pagkatuwa. Oo, nandito na ulit ang tangang iyon. Huwag kang mag-alala.
Hindi niya mahahanap ang iba pang ebidensya. Itinago ko na sa lugar na hinding-hindi maiisip ng doktor. Kapag nakuha na natin ang lahat, iiwanan natin ang bahay na ito na tuyot na parang disyerto. Nanigas ang buong katawan ni Liwayway. Ang kaniyang hinala ay totoo. Si Dalisay ay hindi lamang nagnanakaw ng gamit. May mas malalim pa itong balak na maaaring sumira, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa buhay ni Dr. Amihan. Ngunit paano siya paniniwalaan ng sinuman kung sa mata ng lahat, siya ang tunay na kaaway? Huwag mong hahawakan ang mga bagay na hindi para sa'yo, bata. Baka lalo lang lumaki ang utang ng nanay mo. Ang boses ni Dr. Amihan ay tila isang pader na yari sa semento, matigas at malamig, habang pinagmamasdan niya si Luningning na nakatayo sa harap ng isang estante ng mga libro. Ang maliit na daliri ng bata ay bahagya sanang dumampi sa isang makulay na pabalat, ngunit agad itong bumagsak sa kanyang gilid nang marinig ang tinig ng doktor. Sa mga mata ng bata, si Amihan ay hindi isang kaaway, kundi isang malungkot na higante na nakatira sa isang napakalaking kaharian ng pighati. Tumalikod si Amihan, ngunit isang mahinang tunog ng pagkatisod ang kumuha sa kanyang atensyon. Nadulas si Luningning sa bagong banyos na sahig na kailan lang ay pinakintab ni Liwayway sa ilalim ng utos ni Dalisay. Isang gasgas ang gumuhit sa tuhod ng bata at ang mapulang dugo ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang maputing balat. Walang iyak na lumabas sa bibig ni Luningning. Sa halip, kinagat niya ang kanyang labi at pilit na tumayo. Isang kilos ng katatagan na bihirang makita sa isang bata. Hindi na malaya ni Amihan na ang kanyang mga paa ay kusa ng humakbang palapit. Ang pagiging doktor ay isang sumpa na hindi niya matakasan. Ang kanyang katawan ay laging tumutugon sa sakit ng iba. Kahit pa ang kanyang puso ay pilit na nagmamatigas, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng bata. Ang kanyang malalaking kamay, na sanay sa mga maselang operasyon, ay maingat na humawak sa binti ni Luningning. "Stay still. Masakit ba?" Mahinang tanong ni Amihan. Ang kaniyang Taglish ay tila isang banyagang tunog sa pandinig ng bata. Ngunit ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan. "Opo, Sir Doktor. Pero sabi po ni Nanay, ang sugat po ay tanda na buhay tayo." Inosenteng sagot ni Luningning habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Amihan. Ang mga salitang iyon ay tila isang palasong tumama sa isang luma at kalawanging sugat sa puso ni Amihan. Naalala niya si Isabel, ang kaniyang asawa, na palaging nagsasabi ng ganoong mga kataga tuwing siya ay napapagod sa ospital. Sa loob ng ilang segundo, ang galit ni Amihan kay Liwayway ay natunaw. Naiwan lamang ang isang lalaking nangungulila sa boses ng nakaraan. Mula sa malayo, nakatayo si Liwayway habang hawak ang isang basang-basahan. Ang kanyang puso ay tila hinahaplos ng isang mahiwagang kamay habang nakikita ang eksenang yon. Ang doktor na nagtaboy sa kanya ay siya ring naglilinis ng sugat ng kanyang anak, na tila nagpapatunay na sa likod ng bawat baha ng luha, meron pa ring tuyong lupa na maaring pagtamnan ng pag-asa. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na binasag ng tunog ng mabibigat na hakbang. Dumating si Dalisay. Ang kaniyang mga labi ay nakatikom sa isang tuwid, naguhit ng selos at pagkasuklam. "Sir, bakit kayo ang gumagawa niyan? Liwayway, halika rito. Bakit hinahayaan mong madumihan ng anak mo ang carpet? Napakawalang kwenta mo talaga." Agad na tumayo si Amihan, tila nagising mula sa isang panaginip. Ang kaniyang muka ay muling naging malamig na maskara. "Linisin mo ang kalat na ito, Liwayway. At ikaw, Dalisay, ihanda mo ang aking gamot sa silid. Masama ang pakiramdam ko." Pumasok si Amihan sa kanyang kwarto at pabagsak na naupo sa kanyang silya. Ang kanyang ulo ay tila pinupukpok ng isang maso. Isang matinding lagnat ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang katawan. Sa kanyang lamesa, nakalagay ang isang nakakuadrong larawan ni Isabel. Doon,
Palaging nakatago ang isang huling liham na isinulat ng kanyang asawa bago ito bawian ng buhay, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katinoan. Lumipas ang ilang oras. Sa gitna ng kaniyang pananaginip dahil sa lagnat, naramdaman ni Amihan ang isang malamig na bimpo na idinampi sa kaniyang noo. Isang pamilyar na amoy ng kalamansi at luya ang bumalot sa kanyang pangamoy. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang malungkot ngunit mapag-alagang mukha ni Liwayway. "Inumin niyo po muna ito, sir. Pambaba po ng lagnat," bulong ni Liwayway habang inaalalayan siyang maupo. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng hinala at galit ay tila naglaho sa hangin. Ang tanging natira ay ang dalawang kaluluwang kapwa naghahanap ng kalinga sa gitna ng isang malupit na mundo. Tumingin si Amihan sa lamesa, balak sanang basahin ang liham ni Isabel para kumalma, ngunit ang kaniyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang sobrang puti na palaging naroon sa tabi ng larawan, ang liham na naglalaman ng huling habilin ni Isabel, ay wala na sa kinaroroonan nito. "Nasaan ang sulat?" tanong ni Amihan. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa takot at galit. "Liwayway, nasaan ang sulat ni Isabel na narito lang kanina?" Tumingin si Liwayway sa lamesang walang laman. Ang kaniyang mukha ay namutla. Alam niyang sa bahay na ito, ang bawat pagkawala ng gamit ay laging ibinibintang sa kanya. Isang bagong unos ang muling namumuo sa loob ng mansyon, at sa pagkakataong ito, ang mawawala ay ang huling sinulid na nag-uugnay kay Amihan sa kaniyang katinuan. Sino ang kumuha ng liham at bakit tila ang bawat alaala ng nakaraan ay isa-isang ninanakaw mula sa kanila? Isang hamak na katulong na hindi lang magnanakaw. Dugyot pa, gusto mo bang lasunin ang mga bisita ni Dr. Amihan? Ang boses ni Dalisay ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa halimuyak ng kusina. Sa harap ng mga prestihiyosong panauhin ni Amihan, mga kapwa-doktor at matataas na opisyal ng ospital, ay nakatayo si Liwayway na ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang sandok. Ang masarap na amoy ng niluto niyang kare-kare na kaniyang pinagpuyatan at maingat na nilagyan ng giniling na mani ay biglang napalitan ng isang masangsang at nakakasuklam na amoy na tila galing sa nabubulok na basura. Hindi makapaniwala si Liwayway. Alam niyang bago siya lumabas para ihanda ang hapag, ang sabaw ay malinaw at puno ng lasa. Ngunit ngayon, habang sinusubukan itong tikman ni Dr. Valderrama, ang pinakamatandang panauhin ay bigla itong napaubo at sa pilitang iniluwa ang pagkain sa kaniyang mamahaling tissue. Ang mukha ni Amihan ay dahan-dahang nagkulay ube. Kulay ube sa tindi ng galit at kahihiyan. "Liwayway, ano ito?" Ang boses ni Amihan ay mababa ngunit puno ng panganib. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kaniyang natitirang dignidad. "Sir, hindi ko po alam. Maayos po ang pagkakaluto ko niyan. Sinisiguro ko po sa inyo." Ang pagsusumamo ni Liwayway habang ang kaniyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Ang kaniyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Anupat ang bawat hininga niya ay nagiging isang masakit na paghikbi. "Maayos?" Sumingit si Dalisay habang ang kaniyang mukha ay nagkukunwaring nag-aalala sa mga bisita. Nakita ko siyang may kinukuhang kung ano sa bulsa niya bago ibuhos sa kaldero. Akala ko ay pampalasa lang, iyon pala ay dumi. "Sir, sinasabi ko na sa inyo, naghihiganti ang babaeng ito dahil pinagtratrabaho niyo siya ng walang bayad." Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga titig ay tila mga latigo na humahampas sa balat ni Liwayway. Anupat naramdaman niya ang pagnanais na lamunin na lamang siya ng lupa. Sa gitna ng kaniyang pagkadurog, lumapit siya sa kaldero at kumuha ng kaunting sabaw gamit ang kaniyang palad. Kahit na alam niyang masama ang amoy nito, isinubo niya ito. Ang pait at ang lasa ng panis na gatas ay gumuhit sa kaniyang dila.
Isang lasa na tila sumasalamin sa pait ng kanyang buhay sa loob ng mansyong yon. Dalisay, ilabas mo ang babaeng ito sa harap ko. Ngayon din, sigaw ni Amihan, sabay bagsak ng kanyang mga kamay sa lamesa. Ang tunog ng pagtama ng kanyang palad sa kahoy ay tila isang kulog na nagpatalon sa puso ni Liwayway. Habang kinaladkad ni Dalisay si Liwayway palabas patungo sa maruming labahan, isang matalas na tingin ang ipinukol ni Dr. Valderrama kay Dalisay. Ang mata ng doktor ay hindi agad sumunod sa ingay ng iba. Sa halip, nanatili siyang nakatingin sa likod ng papalabas na tagapamahala ng bahay. Ang kaniyang mga kilay ay nagsalubong, tila may pilit na inaalala mula sa kaniyang gunita. Wait, Amihan, mahinang sabi ni Dr. Valderrama habang inaayos ang kaniyang salamin. Ang babaeng yon, ang tinatawag mong Dalisay, parang nakita ko na siya noon sa St. Jude Hospital, 10 taon na ang nakalilipas. Napatigil si Amihan sa kaniyang paghingi ng paumanhin sa mga bisita. Ano pong ibig niyang sabihin, Doc? Dito na po siya nagtatrabaho simula pa nung bata pa ako. Umiling ang matandang doktor. Ang kaniyang mukha ay naging seryoso. Hindi ako maaaring magkamali sa mukhang yon. May isang kaso noon ng malaking nakawan ng mga gamot at pondo sa ospital. Isang head nurse ang nasangkot. Ngunit bago pa man siya arestuhin, bigla siyang naglaho. At ang pangalan niya noon, hindi Dalisay. Sa loob ng madilim na labahan, habang nakaluhod si Liwayway sa tabi ng umiiyak na si Luningning, hindi niya alam na ang unang sinulid ng katotohanan ay nagsisimula na ring mahila. Ngunit sa kabilang panig ng pinto, narinig ni Dalisay ang lahat. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng tagumpay, ay biglang napalitan ng isang malamig at nakamamatay na takot. Sino nga ba talaga si Dalisay? At anong madilim na lihim ang pilit niyang ibinabaon kasama ang dangal ni Liwayway? Ang katahimikan ng mansyon pagkatapos ng magulong hapunan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng mga silid. Sa loob ng kaniyang opisina, hindi mapakali si Dr. Amihan. Ang mga salita ni Dr. Valderrama ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa kaniyang isipan. Binabasag ang kaniyang tiwala sa mundong kinalakihan niya. Dahan-dahan niyang inilibot ang kaniyang paningin sa silid. Naghahanap ng kasagutan sa gitna ng mga anino. Lumapit siya sa kaniyang lamesa at lumuhod sa sahig. Sinusubukang hanapin ang nawawalang liham ni Isabel sa ilalim ng mabigat na kahoy. Habang kinakapa niya ang madilim na bahagi sa pagitan ng sahig at ng alpombra, ang kaniyang mga daliri ay nakasagi ng isang maliit at matigas na bagay. Nang ilabas niya ito sa liwanag, ang kaniyang puso ay tila nakaramdam ng isang kakaibang pintig. Isa itong pilak na butones, makintab, may ukit ng isang rosas at pamilyar sa kaniyang paningin. Ito ang butones na tanging si Dalisay lamang ang mayroon sa kaniyang uniforme. Isang espesyal na tahi na ipinagmalaki pa nito noong nakaraang buwan. Bakit ito narito sa ilalim ng kaniyang lamesa, sa lugar kung saan nawala ang liham, gayong sinabi ni Dalisay na hindi siya pumasok sa silid na ito sa buong maghapon. Lumabas si Amihan ng kaniyang silid, dala ang bigat ng pagdududa. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Luningning na nakaupo sa sahig, tahimik na naglalaro gamit ang isang maliit na bato. Ang bata ay tila isang munting anghel na naliligaw sa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahang lumapit si Amihan at lumuhod sa harap ng bata, sinisiguradong ang kaniyang tinig ay hindi magpapatakot dito. Luningning, mahinang tawag niya. May itatanong ako sa'yo, pero kailangan ko ang iyong katotohanan. Noong wala ako rito kanina, may nakita ka bang pumasok sa kwarto ko? Sandaling natigilan ng bata. Ang kaniyang maliliit na kamay ay humigpit sa hawak na bato. Tumingin siya sa paligid, tila natatakot na may biglang lilitaw mula sa dilim. Sir Doktor, sabi po ni Nanay,
Huwag daw po akong maglalagi rito sa taas kasi baka raw po mapagalitan kami. Bulong ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa sa takot. Huwag kang matakot. Ako ang nagtatanong sa'yo. Wala kang kasalanan. Pag-alo ni Amihan habang hinahawakan ang maliit na balikat ng bata. Huminga ng malalim si Luningning. Nakita ko po, si Nanay Dalisay. Pumasok po siya roon. May hawak po siyang papel na puti. Tapos galit na galit po ang mukha niya. Paglabas niya po, itinago niya po yun sa loob ng kanyang bulsa. Ang bawat salita ng bata ay tila isang malakas na hampas sa dibdib ni Amihan. Ang lahat ng kanyang pinaniwalaan, ang katapatan ni Dalisay at ang pagkakasala ni Liwayway ay nagsisimulang gumuho. Isang matinding pagsisisi ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang puso. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, isang mahabang anino ang bumalot sa kanila mula sa likuran. Luningning, bakit ka narito sa itaas? Hindi ba't sinabi ko sa iyong doon ka lang sa kusina? Ang boses ni Dalisay ay matalim at puno ng kapangyarihan. Mabilis itong lumapit at hinablot ang braso ni Luningning, dahilan upang mapabitaw si Amihan. Ang mukha ng matandang babae ay puno ng pagkukunwaring galit, ngunit ang kaniyang mga mata ay kumikislap sa kaba. Sir, pasensya na po. Talagang napakalikot ng batang ito. Kahit anong saway ko ay hindi nakikinig, sabi ni Dalisay habang pilit na hinihila ang bata palayo. Dalisay, sandali. Susubukan sanang magsalita ni Amihan, ngunit biglang tumunog ang telepono sa kaniyang bulsa. Isang emergency call mula sa ospital. Sa gitna ng kaniyang tungkulin bilang doktor at ng kaniyang pagnanais na malaman ang totoo, pinili niya ang kaniyang propesyon. Aalis muna ako. Huwag mong sasaktan ang bata. Nang masiguro ni Dalisay na nakaalis na ang sasakyan ni Amihan, dinala niya si Luningning sa madilim na sulok ng labahan. Ang kaniyang mukha na kanina ay nagkukunwaring maamo ay biglang naging tila isang demonyo. Mabilis niyang tinakpan ang bibig ni Luningning gamit ang kanyang magaspang na palad. Ano pat ang bata ay halos hindi na makahinga. Makinig ka sa akin, munting daga, bulong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na sumisitsit sa tenga ng bata. Kapag nagsalita ka pa ulit sa doktor, sisiguraduhin kong ang nanay mo ay mabubulok sa kulungan. Gusto mo bang makita ang nanay mong umiiyak sa likod ng mga rehas? Isang salita mo pa, at hinding-hindi mo na siya muling makikita. Ang mga luha ni Luningning ay tuloy-tuloy na umagos sa kaniyang mga pisngi, tumatama sa kamay ni Dalisay. Ang kaniyang maliliit na balikat ay nanginginig sa matinding takot, habang ang kaniyang boses ay tuluyan ng nabaon sa katahimikan. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang munting saksi ay tuluyan ng napatahimik. Ngunit hanggang kailan kayang itago ng isang lihim ang kaniyang sarili bago ito tuluyang sumabog at magdala ng pagkagunaw sa lahat. Ang mansyon ay balot ng isang malalim na katahimikan, maliban na lamang sa mahinang tunog ng mga kuliglig sa labas at ang banayad na paghampas ng hangin sa mga kurtina. Tapos na ang mahabang oras ng pag-oopera ni Dr. Amihan sa ospital, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang dagat na hindi mapanatag. Pagpasok niya sa kusina upang kumuha ng tubig, natigilan siya nang makita si Liwayway na nakaupo sa isang maliit na bangko. Seryosong tinatahi ang isang punit na uniforme sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Hindi napansin ni Liwayway ang pagdating ng doktor. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit ang bawat galaw ng kanyang kamay ay puno ng ingat at pagmamahal. Ang kanyang buhok ay bahagyang nakalaylay sa kanyang balikat, at ang kanyang mukha ay tila isang larawan ng katatagan sa gitna ng pighati. Dahan-dahang lumapit si Amihan, ang kanyang mga hakbang ay hindi gumagawa ng ingay sa makintab na sahig. Sa sandaling iyon, ang galit na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng isang kakaibang paghanga. Paano nagagawa ng babaeng ito na manatiling marangal sa kabila ng lahat ng paratang sa kanya? Bakit hindi ka pa natutulog?
Mahinang tanong ni Amihan. Napatalon sa gulat si Liwayway at agad na tumayo. Anupat muntik na niyang mabitawan ang kaniyang tinatahi. Sir, pasensya na po. Tinatapos ko lang po itong uniforme ni Luningning para bukas. Akala ko po ay nasa ospital pa kayo. Kakarating ko lang. Tugon ni Amihan. Hindi siya lumayo. Sa halip na natili siyang nakatayo malapit sa kanya, sapat na para maamoy ni Liwayway ang malinis na amoy ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng sabon. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Tumingin si Amihan sa mga kamay ni Liwayway. Nakita niya ang maliliit na sugat mula sa mga tusok ng karayom at ang pamumula ng kanyang mga daliri dahil sa maghapong paglalaba. Isang matinding udyok ang naramdaman niya na hawakan ang mga kamay na yon, na hingi ng tawad na alam niyang dapat niyang ibigay. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman simula nang pumanaw si Isabel. Liwayway, tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Simula ni Amihan, ang kaniyang boses ay tila may bahid ng pagsisisi. Sir, hindi niyo na po kailangang magpaliwanag. Putol ni Liwayway habang pilit na iniiwas ang kaniyang tingin. Alam ko po ang lugar ko rito. Ang tanging hiling ko lang po ay huwag niyo pong saktan ang anak ko. Siya lang po ang meron ako. Ang pagdampi ng kanilang mga paningin ay tila isang kuryenteng gumuhit sa hangin. Sa mga mata ni Liwayway, nakita ni Amihan ang isang sugatang kaluluwa na handang magsakripisyo para sa kaniyang mahal sa buhay. Ang nabuo nang iabot ni Liwayway ang isang baso ng tubig kay Amihan. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo. Isang mabilis at aksidenteng haplos na nagpadaloy ng init sa kanilang mga ugat. Panandali ang tumigil ang mundo para sa kanila. Anupat ang pait ng nakaraan ay tila natakpan ng isang matamis na pangako ng hinaharap. Ngunit ang mahiwagang sandaling iyon ay biglang binasag ng isang malakas at marahas na pagkatok sa pinto sa likuran ng mansyon. Mabilis na lumayo si Liwayway. Ang kaniyang mukha ay muling nabalot ng takot. Pagbukas ng pinto ni Dalisay, na tila kanina pa nagmamasid sa dilim, pumasok ang isang lalaking may magaspang na hitsura. Suot ang isang kupas na jacket at may maangas na tindig. Ang kanyang mga mata ay mapanuri at tila naghahanap ng mapagsasamantalahan. Sino ka? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay muling naging matigas at otoridad. Sir, ito po si Gardo, ang pamangkin ko mula sa probinsya. Mabilis na sagot ni Dalisay, bagaman halata ang kaba sa kaniyang tinig. Naligaw po siya at kailangan ng matutuluyan ng ilang araw. Pasensya na po kung nagambala namin kayo. Tumingin si Gardo kay Liwayway at isang mali siya ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang titig ay tila humuhubad sa dangal ni Liwayway, isang bagay na agad na napansin ni Amihan. Ang pagdating ng lalaking ito ay hindi isang aksidente. Ito ay isang bagong banta na dinala ni Dalisay upang mas lalong guluhing ang buhay sa loob ng mansyon. Kamag-anak mo ba talaga siya, Dalisay? Tanong ni Amihan. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Habang nagpapaliwanag si Dalisay, napansin ni Liwayway ang isang maliit na tattoo sa braso ni Gardo, isang simbolo na tila pamilyar sa mga kwentong narinig niya tungkol sa mga sindikato sa ospital. Ang kaba sa kaniyang dibdib ay lalong tumindi. Sino nga ba talaga ang lalaking ito at anong bagong panganib ang dala niya para kay Liwayway at sa unti-unting lumalambot na puso ni Dr. Amihan? Hindi ka lang magnanakaw, mamamatay tao ka rin pala. Liwayway! Ang tinig ni Dalisay ay tila isang matalim na palaso na bumaon sa katahimikan ng pasilyo ng mansyon. Sa harap ni Dr. Amihan na namumutla at tila hirap sa paghinga, nakatayo si Liwayway habang nanginginig ang mga kamay. Hawak-hawak niya ang isang baso ng mainit na tubig na balak sanang ipainom sa doktor
para sa kaniyang sumasakit na lalamunan. Ngunit sa isang iglap, ang kaniyang intensyong magmalasakit ay binaligtad ng tuso at mapanirang dila ni Dalisay. Sir, tingnan niyo po. Nawawala ang inyong mga maintenance medicines sa cabinet. Sigaw ni Dalisay habang mabilis na binubuksan ang bulsa ng apron ni Liwayway. Isang kalansing ng mga pakete ng gamot ang narinig ng pilit itong ilabas ni Dalisay. Kaya pala hindi kayo gumagaling dahil ninanakaw niya ang mga gamot niyo para ibenta. Gusto kanyang unti-unting mamatay para makuha niya ang lahat sa bahay na ito. Napahawak si Amihan sa gilid ng pader. Ang kaniyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagkalito at hapdi. Totoo ba ito, Liwayway? Pati ba ang kalusugan ko ay pagkakakakitaan mo? Hindi po, sir. Hindi ko po alam kung paano napunta ang mga yan sa bulsa ko. Ang pagsusumamo ni Liwayway ay punong-puno ng desperasyon. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Ang bawat salita ni Dalisay ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa tiwalang pilit niyang binuo sa loob ng nakaraang mga araw. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ngunit si Dalisay ay hindi tumigil. Lumapit siya kay Amihan at dahan-dahang hinaplos ang balikat nito. Ang kaniyang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng pag-aalala na nakakasuka. Sir, huwag na po kayong makinig sa kanya. Gasgas na ang mga linyang yan. Akala mo ba ay maloloko mo pa ang doktor? Ako ang saksi sa lahat ng kabutihan niya. Habang ikaw, wala kang ibang dinala rito, kundi kamalasan at pagnanakaw. Tumingin si Dalisay kay Liwayway ng may mapait na tagumpay. Isipin mo, Liwayway, sinong paniniwalaan ng doktor? Isang taong 20 taon na niyang kasama o isang magnanakaw na pinulot lang sa ulan? Ito ang masterclass ng panlilinlang ni Dalisay. Ginamit niya ang bawat alaala at bawat taon ng serbisyo upang ibaon si Liwayway sa ilalim ng kaniyang mga kasinungalingan. Naramdaman ni Liwayway ang kaniyang sarili na tila lumiliit, tila naglalaho sa harap ng bigat ng kawalan ng katarungan. Ang kaniyang dangal ay muling tinatapak-tapakan at ang tanging nagpapanatili sa kaniyang nakatayo ay ang mukha ng anak na si Luningning na nakasilip sa dulo ng kusina. Dalisay? Ang tubig! Mahinang sambit ni Amihan, ang kaniyang boses ay halos isang bulong na lamang. Mabilis na kinuha ni Dalisay ang isang baso ng tubig mula sa tray na inihanda niya kanina. Isang baso na hindi galing sa kamay ni Liwayway. Heto po, sir. Inumin niyo ito para kumalma kayo. Ako ang mag-aalaga sa inyo, hindi ang babaeng yan. Tinanggap ni Amihan ang baso at uminom ng malaki. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, ang kaniyang mga mata ay nanlaki. Ang baso ay dahan-dahang nawala sa kaniyang pagkakahawak, bumagsak sa makapal na carpet ng walang tunog. Ngunit ang tubig ay kumalat na parang isang madilim na babala. Ang doktor ay napahawak sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang katawan ay nanghina, hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Nawalan ng malay sa harap ng naguguluhang si Liwayway. Sir, Dr. Amihan! Sigaw ni Liwayway habang pilit na lumalapit. Ngunit mabilis siyang itinulak palayo ni Dalisay. Huwag mo siyang hahawakan. Ikaw ang may gawa nito. Singal ni Dalisay habang ang isang nakatagong ng ngiti ay panandaliang sumilay sa kaniyang mga labi sa gitna ng kadiliman. Habang nakahiga ang doktor na walang malay, isang tanong ang pilit na humihiwa sa isipan ni Liwayway sa gitna ng kaniyang matinding takot. Kung ang katarungan ay tuluyan ng nabulag, sino pa ang magliligtas sa taong kaisa-isang nagbigay sa kanya ng rason para muling maniwala sa kabutihan? Ang katawan ni Dr. Amihan na nakahandusay sa sahig ay tila isang kandilang nauupos. Walang lakas, maputla, at ang paghinga ay mababaw na, tila isang huling bulong ng hangin. Sa gitna ng malawak na salas ng mansyon,
Ang bawat segundo ay tila isang taon para kay Liwayway. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ng doktor. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang pintig sa leeg nito. Ang kaniyang puso ay pumipintig ng napakabilis, isang tunog na tila naghahabulan sa loob ng kaniyang dibdib. "Sir! Dr. Amihan! Gumising po kayo!" Ang sigaw ni Liwayway ay punong-puno ng pait at takot. Ang kaniyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng doktor, humahalo sa malamig na pawis nito. Mabilis na kumilos si Liwayway patungo sa telepono sa ibabaw ng lamesa upang tumawag ng ambulansya. Ngunit bago pa man niya maabot ang receiver, isang matigas na kamay ang humablot sa kaniyang braso. Si Dalisay, na may mukhang tila isang demonyong nagtatago sa likod ng maskara ng pag-aalala, ay madiing hinila ang kable ng telepono hanggang sa malaglag ito at bumagsak sa carpet nang walang tunog. "Anong gagawin mo, Liwayway? Tatawag ka ng pulis?" Ang boses ni Dalisay ay mahinahon ngunit puno ng lason. "Sige, tumawag ka. At kapag dumating sila, ang unang makikita nila ay ang mga ninakaw mong gamot sa bulsa mo at ang lalaking ito na nawalan ng malay matapos mong bigyan ng gamot. Sa tingin mo ba, sino ang unang ikukulong nila? Hindi ko magagawa iyon. Kailangan niya ng tulong, Dalisay. Mamamatay siya." Ang boses ni Liwayway ay basag, puno ng desperasyon. "Hayaan mo siyang magpahinga. Mas mabuti na ang ganito," bulong ni Dalisay habang ang kaniyang mga mata ay kumikislap sa isang madilim na kaisipan. "Kapag nawala siya, tapos na ang paghihirap natin. Pero kung gusto mo talagang tumulong, manatili ka riyan at panoorin mo siyang mawala. Huwag kang gagawa ng ingay kung ayaw mong mabulok sa rehas kasama ang anak mo." Hindi nakinig si Liwayway sa pananakot. Ang pagmamahal niya sa doktor, isang damdaming pilit niyang itinago at kinalimutan, ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang meron siya. Gamit ang kanyang buong puwersa, itinulak niya si Dalisay palayo. Tumakbo siya sa kusina, kumuha ng isang basang bimpo at yelo, at mabilis na bumalik sa tabi ni Amihan. Sa mga sandaling iyon, wala nang halaga kay Liwayway ang kaniyang kaligtasan. Wala nang halaga kung ipakulong man siya ni Dalisay. Ang tanging mahalaga ay ang lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataong muling mangarap. Kahit na sa gitna ng unos, isinandal niya ang ulo ni Amihan sa kaniyang kandungan. Dahan-dahan niyang pinunasan ang noo nito, habang ang kaniyang mga labi ay bumubuo ng isang tahimik na panalangin. Isang pagsusumamo sa langit na huwag muna itong bawiin sa kanya. "Sir, parang awa niyo na. Huwag niyo kaming iwan ni Luningning," bulong ni Liwayway. Ang bawat haplos niya sa buhok ng doktor ay puno ng pag-iingat at pagsamba. Sa gitna ng panganib, isang sandali kung saan ang isang hamak na katulong ay naging tanging tagapagtanggol ng kaniyang Panginoon. Lumipas ang tila walang katapusang minuto. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila mas nakakatakot kaysa sa kulog sa labas. Hanggang sa naramdaman ni Liwayway ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ni Amihan, isang mahinang ungol ang lumabas sa mga labi ng doktor at ang kaniyang mga pilik mata ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahang iminulat ni Amihan ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang paningin ay malabo, ngunit ang unang bagay na kaniyang nabanaag ay ang malungkot at basang mukha ni Liwayway na nakayuko sa kaniya. Naramdaman niya ang init ng mga luha nito sa kaniyang balat, isang init na tila naging gamot upang magbalik ang kaniyang malay. Liwayway!" Isang mahinang bulong ang lumabas sa kaniyang lalamunan. Ang kaniyang boses ay tuyot at garigaralgal, ngunit para kay Liwayway, iyon ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Napangiti si Liwayway sa gitna ng kaniyang pag-iyak. "Salamat sa Diyos, Sir, nandito po ako. Huwag po kayong matakot." Sa gilid ng silid, nanigas si Dalisay. Ang kaniyang mga kamay ay nakakuyom
hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang pagkagising ni Amihan ay ang simula ng kanyang pagkatalo, ngunit ang mas nakakapanindig balahibo ay ang tingin na ipinukol ng doktor sa kanya bago ito muling pumikit ng bahagya. Ito ay hindi tingin ng pasasalamat. Ito ay tingin ng isang taong nagsisimula nang makakita sa gitna ng kadiliman. Anong gagawin ni Dalisay ngayong nagising na ang kanyang biktima? At paano paninindigan ni Liwayway ang kanyang katapatan sa harap ng lalaking naging saksi sa kanyang pagsasakripisyo? Bakit mo pa ako iniligtas, Liwayway? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, bakit nananatili ka pa rin sa tabi ko? Ang boses ni Dr. Amihan ay mahina. Parang isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Nakaupo siya sa kaniyang kama, ang likod ay nakasandal sa malalambot na unan, habang pinagmamasdan si Liwayway na maingat na naglalagay ng pagkain sa kanyang lamesa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng yelo, ay tila unti-unti nang natutunaw, nagpapakita ng isang malalim na pagkalito at pagsisisi. Hindi sumagot si Liwayway. Ang kaniyang mga daliri ay bahagyang humigpit sa hawak na kutsara. Ang tanong na yon ay tila isang kutsilyo na humiwa sa kaniyang puso. Nais niyang sabihin na ginawa niya yon dahil sa kabila ng lahat, naniniwala siyang may mabuting tao sa loob ng doktor. Nais niyang sabihin na ang kaniyang utang na loob ay hindi lamang dahil sa pera, kundi dahil sa sandaling ginamot nito ang sugat ng kanyang anak. Ngunit ang lahat ng yon ay nanatiling nakabara sa kanyang lalamunan. Anupat ang tanging lumabas ay isang mahabang buntong hininga. Magpahinga na po kayo, sir. Kailangan niyo pong lumakas. Ang tanging naisagot niya bago mabilis na tumalikod upang lumabas ng silid. Dahil sa panghihina ni Amihan, si Dalisay ay naging abala sa pakikipag-usap sa mga abogado at sa kaniyang pamangkin na si Gardo sa labas ng mansyon. Sinamantala ni Liwayway ang pagkakataong ito upang linisin ang madilim at maalikabok na bodega sa ilalim ng hagdan, ang lugar kung saan madalas maglagi si Dalisay kapag nag-iisa ito. Habang inililipat niya ang mga lumang kahon, ang kanyang kamay ay may nasagi sa likod ng isang malaking aparador. Isang lumang kwaderno na balot ng itim na balat ang bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay tila isang babala. Nang buksan ito ni Liwayway, ang kaniyang mga mata ay nanlaki. Hindi ito basta kwaderno, isa itong ledger, isang listahan ng mga transaksyon, mga halaga ng pera, at mga petsa na tumutugma sa bawat taon ng panunungkulan ni Dalisay sa mansyon. Nakasulat doon ang mga pangalan ng mga gamot na nawala sa ospital at ang mga halagang ipinadala sa isang account na hindi sa pangalan ni Amihan. Ito ang ebidensya, ang susi sa lahat ng kasinungalingan ni Dalisay. Ngunit ang kagalakan ni Liwayway ay panandalian lamang. Ang amoy ng masangsang na usok ng sigarilyo ay biglang humalo sa alikabok ng bodega. Isang mahabang anino ang bumalot sa kanyang kinaroroonan. Masyado ka talagang mapangahas, Liwayway. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka dapat nangingialam sa mga bagay na hindi para sa'yo. Nakatayo si Dalisay sa pintuan ng bodega. Hawak ang isang kahon ng posporo. Ang kaniyang mukha ay tila isang maskara ng kamatayan. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Walang pag-aalinlangan siyang lumapit at kinuha ang isang bote ng gaas na nakatabi sa sulok. Sinimulan niyang ibuhos ang likido sa mga lumang papel at kahon sa paligid ni Liwayway. Akala mo ba ay hahayaan kitang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang ledger na yan ay sasama sa'yo sa impyerno. Singhal ni Dalisay habang kumuha ng isang piraso ng posporo. Sa isang mabilis na kumpas, kiniskis ni Dalisay ang posporo sa gilid ng kahon nito. Isang maliit na apoy ang sumiklab, isang maningning na liwanag sa gitna ng madilim na bodega na tila isang hudyat ng nalalapit na pagkagunaw. Ibinaba ni Dalisay ang kaniyang kamay, handa nang itapon ng apoy sa basang sahig upang tupukin ang lahat ng ebidensya at si Liwayway. Ngunit bago pa man mahulog ang nagniningas na kahoy, isang mabilis na kamay
ang humablot sa pulso ni Dalisay. Nanigas si Dalisay. Ang init ng apoy ay malapit na sa kanyang mga daliri, ngunit ang higpit ng pagkakahawak sa kanya ay tila isang bakal na hindi matatakasan. Tumingala si Dalisay at nakita ang mukha ni Liwayway. Hindi na ito ang mukha ng katulong na laging nakayuko at takot. Ang mga mata ni Liwayway ay nag-aapoy sa paninindigan. Ang kanyang panga ay nakakuyom. At ang kanyang buong pagkatao ay tila naging isang pader na handang lumaban hanggang sa huli. Tapos na ang paghahari mo, Dalisay. Bulong ni Liwayway, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan na tila yayanig sa buong mansyon. Sino ang mananalo sa paghaharap na ito sa gitna ng panganib? At maririnig kaya ni Dr. Amihan ang kaguluhang nangyayari sa ilalim ng kanyang sariling bubong? Hindi mo ba alam na sa bawat kasinungalingan mo, unti-unti mong pinapatay ang taong pinagkakautangan mo ng buhay? Ang tinig ni Liwayway ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay tila isang hampas ng katotohanan na dumasalso sa mukha ni Dalisay. Sa loob ng madilim at masikip na bodega, ang maliit na apoy mula sa posporo ay dahan-dahang gumagapang patungo sa mga daliri ni Dalisay. Ngunit hindi niya ito mabitawan dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Liwayway sa kaniyang pulso. Ang amoy ng gaas ay naging tila isang nakalalasong hamog na bumabalot sa kanilang dalawa, isang paalala na ang anumang pagkakamali ay maaaring maging mitya ng kanilang katapusan. Naramdaman ni Liwayway ang panginginig ng kamay ni Dalisay. Ang init ng nagniningas na kahoy ay malapit na sa balat ng matandang babae. Anupat ang kaniyang mukha ay namimilipit na sa takot at sakit. Sa gitna ng panganib na ito, ang puso ni Liwayway ay hindi naghahanap ng paghihiganti. Ang kaniyang kaisipan ay tila isang malinaw na lawa. Pagkatapos ng bagyo, payapa, ngunit puno ng paninindigan. Hinipan niya ang posporo at ang usok nito ay dahan-dahang pumanhik sa itaas. Iniwan silang muli sa gitna ng malamig na anino. Bitawan mo ako, magnanakaw. Singhal ni Dalisay, bagaman ang kaniyang boses ay wala ng dating talim. Ang kaniyang mga mata ay pabalik-balik sa ledger na mahigpit na nakayakap sa dibdib ni Liwayway. Wala na ang iyong kapangyarihan, Dalisay. Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat gamot na kinuha mo sa mga taong nangangailangan, nakasulat na rito. Tugon ni Liwayway. Paano mo nagawang lokohin ang taong itinuring kang pamilya? Ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng mabibigat at tila hirap na mga hakbang sa labas ng bodega. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at tumambad ang anyo ni Dr. Amihan. Hawak niya ang gilid ng pader para sa suporta. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na at gising. Nakita niya ang boteng tumapon, ang amoy ng gaas, at ang dalawang babaeng tila naglalaban para sa katarungan at kasamaan. Amihan! Sir! Iligtas niyo ako! Gusto niya akong sunugin! Mabilis na nagbago ang anyo ni Dalisay. Ang kanyang boses ay naging tila isang biktima, habang pilit na kumakawala sa hawak ni Liwayway. Ngunit hindi lumapit si Amihan kay Dalisay. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Liwayway at sa kwadernong itim na hawak nito. Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Liwayway. Mahinang sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay walang galit, kundi isang malalim na pagod at kuryosidad. Iniabot ni Liwayway ang ledger. Nang hawakan ni Amihan ang kwaderno, ang kanilang mga daliri ay muling nagtagpo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng paligid ay tila naglaho. Nakita ni Amihan ang mga bakas ng uling at dumi sa mukha ni Liwayway, ang mga pasang dulot ng pakikipagbuno kay Dalisay, at ang katapatan sa kaniyang mga mata na hindi kayang bayaran ng anumang halaga. Ang namayani sa pagitan nila, isang tahimik na paghingi ng tawad mula sa mga mata ni Amihan na hindi kailangang bigkasin ng bibig. Binuksan ni Amihan ang kwaderno sa ilalim ng liwanag ng isang bumbilya sa pasilyo. Ang bawat pahina ay tila isang taga sa kaniyang puso.
Ang lahat ng kanyang pinagkatiwalaan ay gumuho sa bawat numerong nakasulat doon. Tumingin siya kay Dalisay at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo ng babaeng nagpalaki sa kanya. Isang anyo ng pagkagahaman at pagtataksil. Umalis ka sa paningin ko, Dalisay, bulong ni Amihan. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagmula sa kailaliman ng lupa. Huwag mong hihintayin na dumating ang mga pulis bago ka kumilos. Nang makaalis ang umiiyak at nagmumurang si Dalisay, naiwan ang dalawa sa gitna ng pasilyo. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang nagpapagaling. Lumapit si Amihan kay Liwayway at dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay, ang kamay na nagsilbing kanyang kaligtasan sa gitna ng kanyang pagkabulag. Patawarin mo ako, Liwayway. Pinaniwalaan ko ang kadiliman sa halip na ang liwanag na dala mo, bulong ni Amihan habang ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ngunit bago pa man makasagot si Liwayway, isang malakas na tunog ng doorbell ang yumanig sa buong mansyon. Isang courier ang nakatayo sa labas, may hawak na isang dilaw na package na nakapangalan kay Dr. Amihan. Mula po ito sa St. Jude Hospital, sir. Urgent daw po, sabi ng lalaki. Nang buksan ni Amihan ang package, isang lumang file ang lumabas. Doon, nakadikit ang isang larawan ng isang nurse na may ibang pangalan, ngunit ang muka ay ang muka ni Dalisay. At sa likod ng file, may isang sulat na tila muling nagpabilis sa tibok ng puso ni Amihan. Isang katotohanang mas malaki pa sa pagnanakaw. Isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ano ang nilalaman ng package na ito? At anong papel ang ginampanan ni Dalisay sa huling sandali ni Isabel? Hindi lang pera ang ninakaw mo sa akin, Dalisay. Ninakaw mo ang huling pagkakataon na makasama ko ang asawa ko. Ang boses ni Dr. Amihan ay gari-garalgal, puno ng isang sakit na tila ngayon pa lamang tunay na naglalabasan. Sa malawak na sala ng mansyon, kung saan ang mga anino ay tila nagmamasid sa huling paghaharap, nakatayo si Dalisay sa gitna ng silid. Ang kanyang mga gamit ay nakalagay sa isang lumang maleta, ngunit ang kanyang mukha ay wala pa ring bahid ng pagsisisi. Sa halip, isang mapait at nakatatakot ng ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ibinagsak ni Amihan sa lamesa ang mga dokumento mula sa St. Jude Hospital. Ang tunog ng mga papel na lumapag sa kahoy ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng gabi. Nakalagay dito ang lahat. 10 taon na ang nakalilipas. Ikaw ang nurse na nag-alaga kay Isabel. Pinalitan mo ang kaniyang mga gamot. Pinabagal mo ang kaniyang paggaling para manatili kang makapangyarihan. Sa bahay na ito, pinatay mo siya. Dalisay. Nanigas si Liwayway sa tabi ng pinto, habang yakap-yakap ang natatakot na si Luningning. Ang katotohanang lumabas ay mas matindi pa sa anumang hinala. Ang babaeng pinagkatiwalaan ni Amihan ng kanyang buhay at tahanan ay ang mismong ahas na pumatay sa kanyang kaligayahan. Oo, ginawa ko yun! Biglang sumigaw si Dalisay. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na punong-puno ng puot. Dahil sa loob ng 20 taon, ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nag-alaga sa mansyong ito. Pero ano ang nakuha ko? Isang silid sa likod at barya-baryang sweldo. Tapos darating ang Isabel na yan at kukunin ang lahat. At ngayon, ang babaeng ito, itinuro niya si Liwayway ng may pandidiri. Isang hamak na katulong na papalit sa trono ko, hindi ako papayag. Ang inggit na matagal nang nagnanaknak sa puso ni Dalisay ay tuluyan ng sumabog. Ang kanyang muka ay naging tila isang maskara ng demonyo. Hindi na siya ang maamong tagapamahala. Siya na ang isang babaeng wala ng takot, mawalan ng anuman. Wala kang puso, Dalisay. Ang lahat ng ibinigay ko sa'yo ay hindi pa ba sapat? Mahinang tanong ni Amihan, habang ang kaniyang mga balikat ay dahan-dahang bumabagsak sa bigat ng katotohanan. Walang sapat sa taong laging nakatingin sa taas. Singhal ni Dalisay. Sa labas, narinig ang tunog ng papalapit na sasakyan ng mga pulis.
Ang sirena na tila isang hudyat ng kaniyang katapusan. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang sumilay sa mga bintana, tila mga mata ng katarungan na naniningkit sa dilim. Nang mapagtanto ni Dalisay na wala na siyang matatakasan, ang kaniyang galit ay nabaling sa kaisa-isang bagay na alam niyang makakasakit ng lubos kay Liwayway at Amihan. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, dinaluhong niya si Luningning. Ang kaniyang mga daliri ay madiing bumaon sa balikat ng bata at sa kaniyang kanang kamay ay may hawak siyang isang matulis na gunting na kinuha niya mula sa kaniyang bulsa. "Huwag kayong lalapit! Kapag lumapit kayo, isasama ko ang batang ito sa impyerno." Ang sigaw ni Dalisay ay puno ng kabaliwan. "Luningning!" Ang hiyaw ni Liwayway ay punong-puno ng hapdi. Akmang lulundag siya upang iligtas ang anak, ngunit pinigilan siya ni Amihan. Ang bata ay nagsimulang umiyak ng tahimik. Ang kaniyang maliliit na kamay ay nanginginig sa takot, habang ang dulo ng gunting ay malapit na sa kaniyang leeg. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila tumigil sa pag-agos. Ang bawat tibok ng puso ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali. Tumingin si Dalisay kay Amihan, isang tingin na puno ng pagkasuklam at tagumpay sa gitna ng kaniyang pagkatalo. "Gusto mong makita kung paano mawalan muli ng mahal sa buhay, Doktor? Panoorin mo ito." Sa isang iglap, itinaas ni Dalisay ang kaniyang kamay. Handa nang itusok ang gunting sa takot na si Luningning. "Wag! Parang awa mo na, Dalisay. Ako na lang, wag ang anak ko." Ang hiyaw ni Liwayway ay tila isang punyal na humiwa sa hangin. Punong-puno ng desperasyon na tanging isang ina lamang ang makakapaglabas. Sa mga sandaling iyon, ang talim ng gunting ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng mga bombilya. Isang banta na tila dahan-dahang bumababa sa leeg ng umiiyak na si Luningning. Ngunit bago pa man tuluyang maisakatuparan ni Dalisay ang kaniyang madilim na balak, isang mabilis na anino ang humarang sa pagitan ng panganib at ng bata. Si Dr. Amihan, sa isang pagkilos na hindi inisip ang sariling kaligtasan, sinalo ng kaniyang palad ang talim ng gunting. Narinig ang mahinang tunog ng pagpunit ng tela at ang pagdausdos ng bakal sa balat. Ngunit hindi binitiwan ni Amihan ang kaniyang pagkakahawak. Ang kaniyang mga mata ay diretso at matalim na nakatingin kay Dalisay. Isang titig na puno ng kapangyarihan at galit na sa wakas ay nagpatigil sa baliw na matandang babae. "Tapos na ang lahat, Dalisay. Bitawan mo siya." Ang boses ni Amihan ay mababa, maugong, at puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Doon pumasok ang mga pulis. Ang tunog ng mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng katarungan. Mabilis na naagaw si Luningning mula sa mga kamay ni Dalisay at sa isang iglap, ang malamig na bakal ng posas ay kumapit sa mga pulso ng babaeng naging anino ng mansyon sa loob ng 2 dekada. Habang kinaladkad si Dalisay palabas, ang kanyang mga tawa ay tila isang nakakangilong tunog ng pagkabasag ng salamin. Isang huling pagtatangka namang inis, ngunit wala nang nakikinig. Nang muling bumalik ang katahimikan sa loob ng mansyon, ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga ni Liwayway at Amihan. Mabilis na kinuha ni Liwayway ang kanyang anak, niyakap ito, nang napakahigpit na tila ba natatakot siyang maglaho ito kung kaniyang bibitawan. Ang kaniyang mga hikbi ay malalalim, galing sa kailaliman ng kaniyang kaluluwa, isang paglalabas ng lahat ng takot na kaniyang kinimkim. Lumapit si Amihan. Ang kaniyang kamay ay nakabalot na ng isang puting panyo na dahan-dahang nagkakulay pula sa dugo. Ngunit hindi ang sugat sa kamay ang kaniyang inaalala. Ang kaniyang mukha ay puno ng isang matinding kahihiyan. Sa harap ni Liwayway, ang lalaking kagalang-galang at mataas ay dahan-dahang lumuhod. Ang tunog ng pagtama ng kaniyang mga tuhod sa carpet ay tila isang pagsusumamo sa langit. "Liwayway, patawarin mo ako." Bulong ni Amihan, ang kaniyang boses ay nanginginig.
nabulag ako ng katapatan sa maling tao. Hinayaan kitang masaktan. Hinayaan kong apakan ang dangal niyo ng anak mo. Wala akong mukhang maihaharap sa'yo. Natigilan si Liwayway. Ang makita ang doktor sa ganoong kalagayan, nakaluhod at humihingi ng tawad, ay isang bagay na hindi niya inakalang mangyayari. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Gusto niyang magalit, gusto niyang sumigaw. Ngunit ang nakita niyang pagsasakripisyo ni Amihan para sa kanyang anak ay nagtanggal sa lahat ng pait. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ng doktor upang patayuin ito. Tumayo na po kayo, sir. Tapos na po ang lahat. Ang mahalaga ay ligtas na si Luningning. Mahinang sabi ni Liwayway, bagaman may bakas pa rin ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Ngunit sir, sa tingin ko po ay kailangan na naming umalis. Masyadong marami ng sugat ang iniwan ng bahay na ito sa amin. Ang bawat salita ni Liwayway ay tila isang panibagong sugat kay Amihan. Ayaw niyang umalis ang mag-ina, ngunit alam niyang wala siyang karapatang pilitin sila. Habang nag-iimpake si Liwayway ng kanilang iilang gamit, isang lumang pitaka ang nalaglag mula sa kanyang plastic bag. Mula rito ay lumabas ang isang maliit at kupas na litrato ng isang lalaking nakauniporme ng sundalo, ang kaisa-isang alaala ng yumaong ama ni Luningning. Nang makita ni Amihan ang litrato, ang kaniyang mga mata ay nanlaki. Liwayway, saan mo nakuha ang larawang ito? Tumingala si Liwayway, nagtataka. Iyan po ang asawa ko, si Mateo. Namatay po siya sa labanan noong sanggol pa lang si Luningning. Bakit niyo po naitanong? Kinuha ni Amihan ang litrato. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng higit pa sa kanina. Si Mateo, siya ang sundalong nagligtas sa akin sa isang medical mission sa Mindanao. 10 taon na ang nakalilipas. Siya ang dahilan kung bakit ako buhay ngayon, Liwayway. Siya ang lalaking huling binanggit ni Isabel bago siya mawala. Ang sundalong nagbigay sa kanya ng dugo noong maubusan siya. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Ang tadhana ay merong malupit, ngunit mahiwagang paraan ng pagtatagpi-tagpi ng mga buhay. Ang lihim ng nakaraan ay hindi lamang tungkol sa pagnanakaw ni Dalisay, kundi sa isang utang na loob na hindi kailanman mababayaran ng pera. Sino nga ba ang tunay na nagligtas sa kanila at paano babaguhin ng katotohanan ito ang desisyon ni Liwayway na iwanan ng mansyong naging saksi sa kaniyang pighati? Hindi sapat ang salitang salamat para punan ang lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo, Liwayway. Ang buhay ko ay hiram ko lamang sa asawa mo, at ang natitirang bahagi nito ay nais kong ialay sa inyo. Ang boses ni Dr. Amihan ay malambot. Tila isang haplos ng hanging amihan sa gitna ng isang mainit na hapon. Nakatayo sila sa ilalim ng malabay na puno ng nara sa likod ng mansyon, ang lugar kung saan dati ay palaging nakayuko si Liwayway habang naglalaba. Ngunit ngayon ay nakatayo na siya ng may taas ng noo. Katabi ang lalaking dati ay tiningnan niya ng may takot. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon, lumilikha ng mga sayaw ng liwanag sa kanilang mga mukha. Isang senyales na ang dilim ng nakaraan ay dahan-dahan nang napalitan ng bukang Liwayway. Dinalaw nila ang puntod ni Isabel bago ang hapong iyon. Sa harap ng huling hantungan ng kanyang asawa, nahanap ni Amihan ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Hindi na ito isang lugar ng pighati, kundi isang lugar ng pagpapakawala. Doon, sa harap ni Liwayway, ay tila ipinasa ni Isabel ang tungkuling mag-alaga sa puso ng doktor sa babaeng tunay na nagligtas dito mula sa pagkakagapos sa galit. Sir, hindi niyo naman po kailangan gawin ito dahil lang sa utang na loob, mahinang sagot ni Liwayway habang pinagmamasdan si Luningning na masayang naghahabol ng mga paru-paro sa damuhan. Sapat na po sa akin na alam kong malinis na ang pangalan ko. Sapat na po na nalaman kong ang asawa ko ay namatay bilang isang bayani. Umiling si Amihan at sa isang pagkakataong tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, dahan-dahan niyang hinawakan ang mga kamay ni Liwayway.
Ang kaniyang mga palad ay mainit at ang haplos niya ay puno ng paggalang at isang damdaming higit pa sa pasasalamat na matagal nang inaasam ng kanilang mga kaluluwa ang pagtatagpo ng dalawang taong kapwa pinag-isa ng sakit at ngayon ay pinagbubuklod ng pag-asa. Hindi ito dahil sa utang na loob, liwayway. Bulong ni Amihan, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ng babae. Noong panahong wala akong malay at ikaw ang nag-alaga sa akin. Noong panahong itinaboy kita pero nanatili ka para protektahan ang pamilyang ito, doon ko nalaman na ikaw ang liwanag na kailangan ng bahay na ito at ikaw ang kailangan ng puso ko. Dahan-dahang lumuhod si Amihan sa damuhan, hindi bilang isang nagmamakaawa, kundi bilang isang lalaking nag-aalok ng kanyang buong pagkatao. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pilus na kahon. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumislap, tila isang bituin na bumaba mula sa langit. Liwayway, payagan mo akong maging ama ni Luningning. Payagan mo akong maging asawa mo na poprotekta sa inyo habang buhay. Hahayaan mo ba akong gawin itong mansyon na ito na isang tunay na tahanan para sa ating tatlo? Ang mga luha ni Liwayway ay hindi na dahil sa pait. Ang mga ito ay mga luha ng kaligayahan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng tadhana. Ang bawat paghihirap, ang bawat sampal ni Dalisay, at ang bawat gabing malamig sa ulan ay tila nagkaroon ng katuturan sa sandaling ito. Tumango siya, hindi na makapagsalita dahil sa sobrang emosyon at hinayaan niyang isuot ni Amihan ang singsing sa kanyang daliri. Mula sa malayo, tumigil si Luningning sa paglalaro at tumakbo patungo sa kanila. Niyakap niya ang kanyang ina at ang Sir Doctor na ngayon ay tatawagin na niyang Papa. Ang tunog ng kanyang masayang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran, isang tunog na mas masarap pakinggan kaysa sa anumang musika. Habang naglalakad sila pabalik sa loob ng mansyon, lumingon si Liwayway sa huling pagkakataon sa kalsadang dati niyang nilakaran habang basa ng ulan at puno ng luha. Ngunit ngayon, ang kalsadang iyon ay wala na sa kaniyang paningin. Ang tanging nakikita niya ay ang pintuan ng mansyon na nakabukas ng malawak, tila isang yakap na naghihintay sa kanilang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang liham ang nakarating sa opisina ng doktor. Isang liham mula sa korte tungkol sa huling testamento ni Isabel na hindi pa pala tuluyang nabubuksan. Mayroon pa bang isang lihim na itinatago, ang nakaraan, na maaaring yumanig sa kanilang bagong tatag na pamilya? Hindi lang pangalan ang ibinibigay ko sa kanya, kundi ang aking buong pagkatao at ang proteksyon ng aking apelyido na kailanman ay hindi na muling mababahira ng dumi. Ang boses ni Dr. Amihan ay puno ng determinasyon habang nilalagdaan niya ang mga huling dokumento para sa legal na pag-aampon kay Luningning. Sa loob ng kaniyang opisina, kung saan dati ay puro pighati at hinala ang nagahari, ngayon ay puno na ng liwanag at amoy ng mga sariwang bulaklak. Pinagmasdan ni Liwayway ang kaniyang anak na ngayon ay opisyal na ring tatawaging Luningning Santos Amihan. Isang luha ng kagalakan ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi. Isang patunay na ang bawat hagupit ng tadhana ay may katumbas na biyaya sa dulo ng landas. Bago ang kanilang nakatakdang pag-iisang dibdib, hiniling ni Liwayway kay Amihan ang isang huling bagay, isang pagbisita sa kulungan. Nais niyang harapin ang aninong matagal na nagpahirap sa kanyang buhay upang tuluyan na itong maiwan sa nakaraan. Sa loob ng madilim at malamig na pasilidad ng piitan, ang amoy ng luma at kinalawang na bakal ay humahalimuyak sa hangin. Nakita ni Liwayway si Dalisay sa likod ng mga rehas. Ang babaeng dati ay ubod ng gara at puno ng kayabangan ay tila isang tuyot na dahon na lamang ngayon. Gusot ang uniformeng orange, magulo ang buhok, at ang mga mata ay wala ng kislap, kundi ang bakas ng matinding pagkatalo. Bakit ka narito? Mahinang tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong sanga na nabali. Narito ka ba
para pagtawanan ako, para ipakita ang singsing na nakuha mo mula sa kanya. Umiling si Liwayway. Dahan-dahan niyang inilapag sa lamesa ang isang maliit na lalagyan ng pagkain kaniyang niluto. Narito ako para ibigay ang huling pagkain na titikman mo mula sa aking mga kamay, Dalisay, at para sabihing pinatatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko sa bawat araw na makakasama ko si Amihan. Natigilan si Dalisay. Tumingin siya sa pagkain, ang paborito niyang suman na may latik, at sa babaeng kaniyang pinahirapan. Isang matinding pagsisisi ang biglang bumalot sa kaniyang buong pagkatao. Sa unang pagkakataon, ang mga luha ni Dalisay ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kahihiyan. Patawad, Liwayway. Patawad sa lahat. Iniwan ni Liwayway ang piitan ng may magaan na pakiramdam. Ang katarungan ay nakamit na, hindi sa pamamagitan ng higanti, kundi sa pamamagitan ng hustisya ng batas at ang kapatawaran ng kaniyang kaluluwa. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Ang maliit na simbahan sa gilid ng burol ay napapalibutan ng mga puting rosas. Habang naglalakad si Liwayway sa gitna ng dambana, suot ang isang simpleng puting bestida na tila gawa sa mga ulap. Ang kaniyang bawat hakbang ay tila isang awit ng pasasalamat. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Dr. Amihan. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa paghanga at pag-ibig. Hawak niya ang kamay ni Luningning na suot din ang isang munting puting gown, tila isang anghel na nagbabantay sa kanilang pagsisimula. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng altar, ang init ng palad ni Amihan ay nagbigay kay Liwayway ng isang pangako na hindi na siya muling lalakad sa ulan ng mag-isa. Ipinapangako ko, bulong ni Amihan habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Liwayway, na ang bawat luha mo sa hinaharap ay magiging luha na lamang ng kaligayahan. Ikaw ang aking Liwayway, ang bukang Liwayway ng aking bagong buhay. Ngunit sa gitna ng matamis na halikan, pagkatapos ng seremonya, isang pamilyar na tunog ng kampana ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi ito ang kampana ng simbahan. Ito ay isang tunog na nagmula sa kailaliman ng kagubatan sa likod ng simbahan. Isang tunog na tila nagpapaalala na ang bawat simula ay may kaakibat na panibagong misyon. Ano ang naghihintay sa kanilang bagong pamilya? At paano nila bubuuin ang isang tahanan mula sa mga piraso ng kanilang mga sugatang kahapon? Ang bawat pilat sa ating katawan ay hindi tanda ng ating pagkatalo, kundi mga talaan ng ating tagumpay laban sa unos. Ang mga salitang ito ay dahan-dahang binasa ni Dr. Amihan mula sa huling bahagi ng testamento ni Isabel. Sa loob ng kanyang opisina, kung saan dati ay naghahari ang amoy ng luma at maalikabok na mga dokumento, ngayon ay humahalimuyak na ang bango ng sariwang kape at ang amoy ng nilulutong tinapay ni Liwayway mula sa kusina. Nakaupo si Liwayway sa kaniyang tabi. Ang kaniyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa palad ng kaniyang asawa. Ang liwanag ng hapon ay banayad na tumatama sa kanilang mga singsing, lumilikha ng mga maliliit na kislap ng pag-asa. Ang testamento ni Isabel ay hindi naglalaman ng anumang masamang balita. Sa halip, isa itong huling liham ng pag-ibig at pagpapalaya. Nakasaad doon ang kaniyang hiling na kung sakali mang mawala siya, nais niyang mahanap ni Amihan ang isang babaeng may pusong kasing Dalisay ng bukang Liwayway. Isang babaeng magtuturo sa kanya na muling tumawa at magmahal. Tumingin si Amihan kay Liwayway at sa kanyang mga mata ay nakita ang katuparan ng huling hiling ng kaniyang yumaong asawa. Isabel knew, mahinang bulong ni Amihan habang hinahalikan ang likod ng palad ni Liwayway. Alam niya na darating ka sa buhay ko upang buuin muli ang mga piraso ng aking puso. Nakangiting sumandal si Liwayway sa balikat ni Amihan. Lahat po ng nangyari, kahit ang mga masasakit na bahagi, ay tila mga hakbang lamang patungo rito sa sandaling ito, mahal. Wala na akong mahihiling pa kundi ang ganitong kapayapaan. Lumabas silang dalawa patungo sa malawak na beranda.
Sa damuhan, makikita si Luningning na masayang nagdidilig ng mga halaman. Ang kaniyang bawat kilos ay puno ng sigla, malayo sa takot na kaniyang naramdaman noon sa ilalim ng mga banta ni Dalisay. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa hose at ang kaniyang mahinang pag-awit ay tila isang himig ng bagong simula para sa kanilang pamilya. Isang hapon, habang naghahanda si Liwayway ng merienda para sa kaniyang mag-ama, bigla siyang nakaramdam ng isang bahagyang pagkahilo. Ang kaniyang paningin ay sandaling nagdilim at kinailangan niyang humawak sa gilid ng lamesa upang hindi mabuwal. Ang tunog ng pagbagsak ng kaniyang hawak na sandok sa sahig ay kinuha ang atensyon ni Amihan na nooy nagbabasa ng dyaryo sa sala. Mabilis na lumapit si Amihan. Ang kaniyang mukha ay nabalot ng pag-aalala. Liwayway? Are you okay? Bakit ka namumutla? Napangiti si Liwayway, bagaman nanginginig pa rin ang kaniyang mga binti. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan at dahan-dahan itong inilapat sa kaniyang tiyan. Huwag kang mag-alala, mahal. Parang may isa pang munting buhay na gustong sumali sa ating salo-salo sa susunod na mga buwan. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Ang kaniyang puso ay tila tumalon sa sobrang kagalakan. Binuhat niya si Liwayway at inikot-ikot sa gitna ng kusina. Ang kaniyang masayang hiyaw ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng mansyon. Dumating si Luningning, nagtataka sa kagalakan ng kaniyang mga magulang, at nang malaman ng balita, ang bata ay lundag ng lundag sa tuwa. Magkakaroon na po ako ng kalaro, Papa? Totoo po? Tanong ni Luningning habang yakap ang binti ni Amihan. Oo, anak. Isang bagong miyembro ng ating pamilya. Tugon ni Amihan habang hinahalikan ang noo ni Liwayway. Ang mansyon na dati ay saksi sa mga lihim at kasinungalingan, ngayon ay opisyal na ring naging isang tahanan ng mga bagong pangarap. Ang bawat sulok nito ay puno na ng ingay ng kagalakan, isang tunog na hinding-hindi na muling mapapatahimik ng anumang anino ng nakaraan. Habang papalubog ang araw, nagtipon ang pamilya sa ilalim ng puno ng nara. Ang langit ay nagkulay kahel at rosas, isang magandang tabing para sa kanilang huling kabanata. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang matandang lalaki ang lumitaw sa tarangkahan ng mansyon, isang taong may dalang balita na maaaring magpaliwanag sa huling misteryo ng pinagmulan ni Liwayway. Sino ang matandang ito at anong katotohanan ang kaniyang dala na lalong magpapatibay sa pundasyon ng kanilang pamilya? Ang bawat paglalakbay, gaano man kahaba at kapait, ay laging humahantong sa isang pintuan na matagal nang naghihintay na mabuksan. Ang tinig ng matandang lalaki ay mahina, ngunit may awtoridad, tila isang bulong mula sa nakaraan na ngayon lamang nahanap ang daan patungo sa kasalukuyan. Sa harap ng malaking tarangkahan ng mansyon, nakatayo si Mang Selmo, ang dating kanang kamay ng ama ni Mateo. Hawak niya ang isang lumang bayong na yari sa pandan, at sa loob nito ay matatagpuan ang huling piraso ng puzzle na bubuo sa pagkatao ni Liwayway. Dahan-dahang lumapit si Dr. Amihan habang si Liwayway ay nananatiling nakatayo sa kanyang likuran, tila isang munting ibon na handang lumipad ngunit nag-aalangan pa sa kaniyang pakpak. Binuksan ni Amihan ang tarangkahan ng walang tunog, isang kilos ng pagtanggap sa sinumang dumarating na may dalang katotohanan. Narito po ako para tuparin ang huling habilin ni Mateo bago siya sumabak sa huling labanan. Panimula ni Mang Selmo habang inilalabas ang isang maliit na kahon na yari sa nara. Hindi lamang siya isang sundalo, Liwayway. Si Mateo ay nagmula sa isang pamilyang may malalim na ugat sa lupang ito, bago pa man ito naging pagmamay-ari ng mga dayuhan. Ang kahon na ito ay naglalaman ng mga titulo at dokumentong nagpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito ay bahagi ng inyong mana. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong bakuran. Ang hangin ay tila tumigil sa paghampas sa mga dahon ng puno. Tumingin si Liwayway kay Amihan. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagkalito.
at gulat. Ang babaeng dati ay itinuring na isang hamak na katulong. Ang babaeng pinagbintangang magnanakaw ay siya palang tunay na may-ari ng pundasyong kinatatayuan ng kanilang tahanan. Ibig pong sabihin, ang lahat ng ito, mahinang sambit ni Liwayway, ang kaniyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ibig sabihin, Liwayway, ikaw ang tunay na reyna ng tahanang ito. Noon pa man, pagpapatuloy ni Amihan, ang kaniyang mukha ay nagpakita ng isang matamis at mapagkumbabang ngiti. Lumuhod siya sa harap ng kaniyang asawa at hinawakan ng kaniyang mga kamay. Hindi ka namin pinatuloy dahil sa awa. Narito ka, dahil dito ka nararapat. Ang tadhana ang gumawa ng paraan para maibalik sa iyo ang lahat ng kinuha ng panahon, na tuluyang nagpabagsak sa huling pader ng pag-aalinlangan sa puso ni Liwayway. Niyakap niya ang kaniyang asawa at ang kaniyang anak, habang ang mga luha ng kagalakan ay tuloy-tuloy na umagos sa kaniyang mga pisngi. Ang katarungan ay hindi lamang nakamit sa pamamagitan ng pagpapakulong kay Dalisay, kundi sa pagbabalik ng kaniyang tunay na dangal at pagkakakilanlan. Lumipas ang hapon na puno ng kwentuhan at pagbabalik tanaw. Habang pinagmamasdan ni Liwayway ang kaniyang pamilya mula sa beranda, naramdaman niya ang isang kakaibang kapanatagan. Ang mansyon ay hindi na lamang isang gusaling yari sa semento at bakal. Ito ay naging isang buhay na saksi sa kaniyang pagbangon, sa kaniyang pagtitiis at sa kaniyang tagumpay. Habang papalubog ang araw, ang langit ay nagkulay lila at ginto. Tila isang huling pagpupugay sa kabanatang ito ng kanilang buhay. Hawak-hawak ni Amihan ang kamay ni Liwayway, habang si Luningning ay masayang naglalaro sa kanilang paanan. Ang bawat haplos ng hangin ay tila isang bulong ng pasasalamat mula sa mga mahal sa buhay na wala na sa kanilang piling. Tapos na ang bagyo mahal, bulong ni Amihan sa tenga ni Liwayway. At ang Liwayway ay narito na para manatili. Tugon ni Liwayway, habang ang kaniyang paningin ay nakatitig sa abot tanaw kung saan ang liwanag at dilim ay nagtatagpo upang lumikha ng isang bagong bukas. Sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang huling tanaw ang ginawa ni Liwayway sa lumang dampa sa kabilang bahagi ng kalsada, ang lugar kung saan siya nagsimula bilang isang dukhang ina. Ngunit ngayon, ang dampang iyon ay hindi na tanda ng kahirapan, kundi isang bantayog ng kaniyang katatagan. Anong aral ang iiwan ng kwentong ito sa mga pusong patuloy na lumalaban? At paano yayakapin ng pamilya Amihan ang hinaharap na puno ng pag-ibig at katotohanan? Ang bawat paglubog ng araw ay hindi tanda ng pagtatapos, kundi isang pangako ng muling pagbangon ng liwanag. Sa malawak na hardin ng mansyon, kung saan ang mga bulaklak ng sampagita ay naglalabas ng kanilang matamis na halimuyak sa ilalim ng malamig na hamog ng gabi, nakaupo si Liwayway sa isang duyan na yari sa matibay na nara. Ang kanyang mga mata ay payapang nakatingin sa malayo. Pinagmamasdan ang kanyang asawa na si Dr. Amihan na karga-karga ang kanilang bunsong anak na si Mateo, habang si Luningning ay masayang nagtuturo sa kanyang kapatid kung paano bumuo ng mga pangarap sa gitna ng mga bituin. Lumipas na ang mga taon mula nang ang mansyong ito ay mabalot ng dilim at kasinungalingan. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay saksi sa pighati at kawalan ng katarungan ay nalinis na ng panahon at ng pagmamahal. Wala na ang amoy ng luma at maalikabok na lihim. Ang tanging nananatili ay ang amoy ng sariwang luto, ang tunog ng masayang tawanan, at ang pintig ng mga pusong natagpuan na ang kanilang tahanan. Napagtanto ni Liwayway na ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat ng sakit na idinulot ni Dalisay. Ang kapatawaran ay ang kaniyang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng nakaraan ang kaniyang kasalukuyan. Sa kaniyang pagbisita sa piitan noong nakaraang buwan, nakita niya ang isang matandang babaeng lanta na ang diwa, ngunit hindi na siya nakaramdam ng puot. Ang katarungan ng batas ay nagampanan na
at ang katarungan ng kanyang kaluluwa ay nahanap niya sa piling ng kanyang pamilya. Nakalaya na siya, hindi lamang mula sa dampa, kundi mula sa rehas ng galit na minsan ay bumihag sa kanyang puso. Ang kapayapaang tinatamasa nila ngayon ay hindi bunga ng pagkakataon, kundi bunga ng kaniyang paninindigan sa katotohanan. Natutunan ni Liwayway na ang integridad ay isang kayamanan na hindi kailanman mananakaw ng sinuman. Kahit na itapon ka sa gitna ng pinakamalakas na ulan, kung ang iyong puso ay tapat, ang langit mismo ang gagawa ng paraan upang ikaw ay masilungan at muling makatayo ng may dangal. Lumapit si Amihan sa kanyang tabi at dahan-dahang hinawakan ng kanyang balikat. Ang init ng palad ng kanyang asawa ay sapat na upang pawiin ang anumang alaala ng ginaw mula sa nakaraan. Tumingala si Liwayway sa kanyang asawa at sa kanilang mga mata ay nagtagpo ang isang pangako na hinding-hindi na muling magdidilim ang kanilang mundo. Iniisip mo pa ba ang nakaraan, mahal? Mahinang tanong ni Amihan habang ang kaniyang boses ay tila isang banayad na himig sa katahimikan ng gabi. Ngumiti si Liwayway, isang ngiting kasing liwanag ng bukang Liwayway. Iniisip ko lamang kung gaano kaganda ang bukas, Amihan. Dahil sa dulo ng bawat unos, laging may naghihintay na bagong simula. Habang ang buwan ay dahan-dahang umaakyat sa kalangitan, ang pamilya ay sabay-sabay na pumasok sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay tila isang tula ng tagumpay. Ang mansyong ito ay hindi na lamang isang ari-arian. Ito ay naging isang buhay na patotoo na ang kabutihan ay laging mananaig at ang pag-ibig, kapag itinanim sa lupang puno ng katotohanan, ay magbubunga ng isang kaligayahang walang hanggan. Dito, sa piling ng kaniyang mga mahal sa buhay, nahanap ni Liwayway ang kaniyang tunay na paraiso. Isang lugar kung saan ang bawat luha ay pinatuyo na ng pag-asa at ang bawat sugat ay ganap na ring naghilom.